Mga nakilala sa akin. So, yun mga sinasabi ni Kuya o sinasabi ko kanina na totoo po yun na medyo may naramdaman na kasi siguro ba naglabasan na siguro yung mga sakit ko. Yung mga kapanahon na kasi abusado tayo sa pagpupuyat sa trabaho. So, medyo bata pa naman sana si Kuya ko kasi lang may sakit talaga na pumasok na sa ating katawan. So wala na tayong magagawa doon. Good morning sa atin lahat, no? Vlog for today's mayroon lang tayong ibig sabihin sasabihin na si Kuya ko about sa katawan niya, sa sarili niya. Time check ko lang natin is 9:15 ng umaga, July 19, 2024 na tayo. So mayroon lang tayong ibig sabihin si Kuya ko, mayroon lang akong sasabihin sa buong mundo ng kalagayan ko ngayon ay medyo malungkot na balita. So habang nakapagsalita pa tayo, sasabihin ko na po sa lahat ng mga nakakilala sa akin, mga nagmamahal sa akin, sa mga tropa ko, barkada, mga nakikilala ko sa akin sa buong mundo o kahit Pilipinas na lang. Meron lang bad news na may good news sa Kuya ko. So hindi naman ako nag-iisip na bad news. So yun na lang naisip ko na magsalita sa harap ng camera sa aking pag-vlog, ang aking kwento. Ang aking kwento ay ikukwento ko lang para sa mundo, sa buong nakakilala sa akin. So ayun, samahan niyo ako sa aking kwento. Mga pala mga kuya ko, liban na kasi si kuya ko. So maglalakad sana ako. So lang nararamdaman sa kuya ko. So kala nyo lang maganda lang yung mga tawag. So pero medyo kalooban ko sa dibdib ko, para ako nahihingal. So yun, para ako nahihingal, parang kunting galaw ko na lang hindi na sa maganda. Baka sa gamot puso ko kasi parang napagod, parang nahihirapan ako, parang komplikasyon na lang ata lahat. So medyo nahihirapan na nga ako, yung mata ko pa lumalabo. So ngayon umagang ako, para akong hinihingal. Lalakad sana ako, parang ayaw ko na maglakad, baka mahilo ako. Wala mag-alalay sa akin, yung asawa ko doon nagpilit tinapay. So yung medyo masama ng balita ni Kuya Bangon. So pag nararamdaman ko kasi sa araw-araw, parang akong hinihingal, parang yan sa puso ko yata, dibdib, parang masama na talaga. Kaya dalangin na lang natin yung panalita ko nga, parang nahihingal ako. Talagang napalaran ni Kuya Bang. So yun na lang panalangin ko na lang kung saan ako abutin, kung saan ako kunin ni Lord. Wala tayong magagawa.
sana mabuhay, kaso wala tayong magawa kung hindi tayo ng Panginoon. Kasi hindi naman ako na ano, kaya ako lang dapat yung kunin niya ako ng Panginoon. Mas maganda yung dapat hindi na pahirapan, kasi ayaw kong magkita ako ng mga pamilya ko na naghihirap. Ganito kalagayan, ako po yung alagaan, so mahirap. Mas maganda lang siguro kung kunin na tayo ng Panginoon, hindi na tayo pahirapan pa, kasi wala rin naman mabubuhay tayo tapos pahirapan na ng pamilya natin. So mas maganda na yung kunin na lang ako kung Panginoon na yung isahan na lang na para wala nang hirap na maiwanan. Hindi naman ako sana nagpapaalam, wala tayo, basta nagsasalita lang ako habang nandito po sa mundo, kasi ayaw ko rin na bigyan problema ang asawa, kasi parang hinihinga lang ang asawa ko, parang may sakit na rin. So wala tayong magagawa kung ano yun talagang kapalaran ng buhay natin, kasi buhay natin nahiram lang tayo sa lupang hibabaw. Dito na pala yung asawa ko, parang ako hinihingal, parang ako hinihingal. Painit muna tayo, tara, sa mama ko. Ako hinihingal na ayaw, umupo muna ako para yung mata ko malabo yung mata ko. So yun, dumating yung asawa ko, kasama na lang ako sa kanya dito maglakad-lakad. Hinihingal ako. So may time talaga siya na may time siya na hinihingal lang yung jeep ko. Sama na kasi ulo, kasi yung mga kuya dati kasi may nabagsakan din kasi itong ulo ko. Hindi lang sinabi ng kampanya ko dati na na may namuna yung sa utak ko rin, kasi naramdaman ko ito dati, nabagsakan kasi ito ng yung bubong na kinumbert na yung sa L300. Nagaya kasi namin ng drum yun para pagtayo hindi umahulog yung ulo, lampas yung ulo, kaya yung bubong kinumbert kasi dati may mga tinukod-tukod na lang yung may bubong na iangat mo siya para yung ulo hindi mabangga. So nangyari kasi yun, kinargahan ko natin ang yung gulong malalaki sa 10-wheeler. Palit niya, may pinapalitan ng rim kasi 10 gulong yung kinarga. So nasa taas ako, kaya matangkad. So pagpagsak ko ng gulong, hindi ko napansin, nakatalikod ako. Yung bubong pala bumagsak dito sa ulo ko, kasi binagsak ko yung gulong sa likuran. Kaya yung impact ng gulong, ganun yung hindi ko napansin na bumagsak na pala yung bubong sa ulo. Kaya doon nahilo ko. Tapos pina-hospital naman ako nila CT scan yung ulo ko, pero hindi nila pinakita sa akin na resulta. Kinuha nila yung result ng CT scan. Wala akong hindi ko alam kung anong basa ng doktor. Kaya simula noon nag-resign ako noon. Binayaran naman ako. Tapos ngayon dagdagan pa, lumabo na yung mata ko, tapos tamaan pa ng mild stroke. Siguro yun ang komplikasyon na lahat, trigger na lahat yung dati ko tsaka yung ngayon. Kaya hirap. Ramdaman ko ngayon na malabo na yung mata ko pag tinanggal ko yung sabihin ko. Para na siyang may mga humaharang na siya pag gano'n. May mga humaharang na, hindi ko na nakita. Iksi na yung paningin ko. So yun lang mga ni Kuya Bob. Mayroon kayong mga nung Kuya Bob, kayo. Basta yun lang ang naramdaman ni Kuya Bob na hindi nahirapan. Siguro sa gamot kasi
ito ang gamot kasi ng yung sa utak ko. May resita kasi ako sa utak. So tag 95 yung isa. 2 times a day kasi iniinom yun. So isang buwan muna yung inuman ko. So ang laki ng gagastusin. Saan pa kukuha ng pambili ng panggamutan ko sa utak. 95 isang piraso. Kaya tulad ko ngayon na wala naman akong trabaho, wala na akong kinikita, paano lang kaya pagsuporta ko sa sarili ko? Wala na. So trabaho ng anak ko naman minimum lang din ang kinikita nun. Yung babae, yung lalaki ko wala pang trabaho. So dagdag talagang problema ni Kuya Ambaw ngayon. Nangungupahan pa si Kuya Ambaw doon sa sa Malabon. So ngayon ako nga, pasamantala ako dito sa kapatid ko nakatira dito sa Cavite. Butin lang pinatira ako dito ng kapatid ko sa Cavite. Kasi dito sa para hindi na ako pakit-akit. Palakad-lakad, dito lang ako maglakad-lakad sa baba para hindi na ako mapagod. So yun. Hirap din ang buhay ni Kuya Ambaw ngayon. Talagang support pa lang sa gamot, wala na. Kaya medyo mahirap ang ating maintenance ngayon sa bilihan ng gamot. So wala nang intro si Kuya Ambaw. Kapalan na ng mukha. Yan mga ayan yung gamutan ni Kuya Ambaw. Ito Citicoline 2 times a day. So kung may nakakaalam niya ng gamot na yan, so ayan, hindi ko alam kung magkano isa nito. Magkano isa nito, Ting? 95 or 85. Nasa 85 or 95 ang presyohan yan. Mercury lang nakakabili niyan. Wala naman sa generic. So yan, iniinom ko yan sa umaga, araw. Kaya hanggang 21 na lang itong gamutan ko. So yan ang pinakamahal na gamutan ko, 2 times a day. Yan, Citicoline. So yung sa akin yan kasi komplikasyon na mata saka yung utak ko. So yung dibdib ko pa puso parang nahirapan siya ko yung bumuhinga. Ewan ko lang kung ano naramdaman natin to. So wala naman tayo ng pampagamot, wala naman tayo naipon sa pinaghirapan natin noon mga nagtatrabaho ng mga kapanahonan. Kaya hirap pambili pa ng gamot. So sa gamutan ko pa lang magkaano na, isang buwan pa nga lang itong obserbasyon ng doktor. Kada linggo 2,000 yung nabibili ko sa gamot. So nakaka 2 linggo pa lang tayo, mahigit. Meron na akong gamot dyan, yung pinakamahal kasi sa utak, tag 95 yung isa, 2 times a day pa yun. So medyo malaki-laki yung paggastos. Wala naman tayong pang gastos dito sa wala naman tayong pabili ng gamot kasi wala naman trabaho din ang aking anak. Ang aking anak lang na isa, babae, may trabaho, so kulang kasi minimum lang yung kinikita niya. Bahay pa ng upa ng bahay, tubig, kuryente, kawawa na. Pag wala ng gamot, ang mauna lang ito kung may mauna ng gamot. Saka na siguro yung mga bahay-bahay, tubig. So ako naman hindi ako nahihiyang maghingi ng tulong sa kapwa. Kung sino man makapanood nitong aking vlog, sana matulungan niyo si Kuya Ambaw sa aking panggamutan lang pang araw-araw. Kapalan ko na aking mukha hanggat nabubuhay si Kuya Ambaw kasi kung kahuli-hulihan naman natin to, di wala na tayong magawa. Kung masurvive ba tayo, salamat tayo sa mga nakatulong. Kung may mga puso dyan na gusto tumulong kay Kuya Ambaw, bahala na kayo tumulong sa akin, pang gamot lang. Bahala na kung anong sasabihin sa aking mga pamilya na nanghihingi ako ng tulong. So yun ang yun ang kailangan ko humingi ng tulong. Hindi ko na kaya yun. Kasi ako nung kapanahonan naman, nung malakas pa ako,
bilang isang volunteer, kami naman bibigay ng tulong sa mga kapwa dati na maraming tinutulungan kami na nangangailangan din. So ngayon, kabaliktaran naman. So si Kuya Ambo ay isang may problema na gamutan. So ako naman yung manghihingi ng tulong sa akin, mga natutulungan na nakakilala sa akin. So wala tayong magagawa kasi kung mahihiya ako, wala na akong ikahiya ko pa, itatago ko pa yung kahiya ko, nangangailangan na tayo. Hindi na pwedeng pahihiya na ngayong panahon. So yun, maraming salamat sa mga nakapanood sa aking vlog na to. Hindi ito nagbibiro, hindi biro, totoo po yung sinasabi ko yung Ambo.